una sa ating hanay ng mga panauhin, manggagaling po sa Department of Justice sa pamamagitan po ni Undersecretary Raul Vasquez. Marami tayong gustong malaman sa kanya. Diyan na pala. Sige, wag na nating patagalin. Baka mapag-antay pa natin si Yusek. May gagawin pa ito linggo ngayon. Good morning po, Yusek Vasquez, sir. Hi, good morning Tuesday. Good morning to your listeners and televiewers. Salamat po sa pagtanggap ng aming paanyaya, Yusek Vasquez. Unang concern po namin, siguro unahin ko na muna ito. Nitong nakalipas na isang linggo ay inianunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papauwi na itong si Mary Jane Veloso, yung ating OFW dyan sa Indonesia na unang nasentensyahan ng parusang kamatayan dyan. So gusto naming malaman, Yusek, ito po bang pagpapauwi kay Mary Jane dito sa bansa, ano po ba ang nakikita nyong posibleng maging implikasyon nito doon sa iba pang kaso ng ating mga OFW sa ibang mga bansa? Makaka-apekto po ba ito o maka-i-impluwensya ito doon sa mga kaso nila na baka somehow, sana, ay ganito rin yung mangyari na pati sila mapauwi? Ay, magandang tanong yan, Tuesday. That could start a precedent. Pero ang importante kasi yan ay kung gaano kalalim at kalawak sabi na natin na yung katimbang, kabigat ang relasyon ng dalawang bansa kung saan merong nakakulong na ating mga kababayan. Kasi nagkaroon lang ng pagkakataon na mapabalik si Mary Jane Veloso sa atin dahil nga yung malalim na ugnayan ng bansang Indonesia at ang Pilipinas. Kahit na wala kasing treaty, walang tratado on the transfer of sentenced persons, nagawa ng paraan sa pamamagitan ng agreemento base sa International Committee at courtesy between and amongst member states ng United Nations na pagbigyan ang matagal na nating hiling. 10 taon nating hinihingiyaan na una, pababain yung sentensya sa kanya or even pardon. But later on, itong huling developments nga ay napakaganda sa ating kababayan na si Mary Jane dahil sa pagbigay ng pabor ng Indonesia, siya ay mapapabalik na dito para iserve ang kanyang sentence kahit walang tratado, walang treaty. Right. So ibig sabihin lamang niyan, yung sentensya sa kanya na bitay ay hindi na may papatupad kasi wala naman tayong death penalty kasi. Okay. Kasi the moment na transfer sa atin yung isang akusado, isang konbiktado, isang persons deprived of liberty, ay ang iiral na batas na with respect to the execution ay yung batas na ng Pilipinas. So yung aspetong yun ng execution ng death sentence ay hindi na mangyayari. Pero respetuhin pa rin natin at bigyan ng timbang yung kondisyones na pinag-uusapan ngayon ng Indonesia at Pilipinas na that would govern the transfer. Okay po. Yusek, linawin ko lang po. Yung sinasabi po ninyo na dahil nga dito sa Pilipinas wala naman tayong death penalty. So ibig sabihin pag naiuwi siya dito finally ay hanggang life sentence na lang. Pero may sinabi po kasi si Pangulong Marcos nitong nakalipas na isang linggo na nagawa na nating maibaba yung sentensya ni Mary Jane sa Indonesia pa lang sa dating leader na si Indonesian President Joko Widodo. Doon ba nangyari na pala yun na commute na yung sentence niya to life imprisonment from death penalty? Effectively, yun ang magiging epekto. Kasi nga, yung sentensya ng korte nila ay hindi naman mababago kasi executive din naman yung presidente. Unless pinatawan siya ng executive clemency, yung death sentence ay yun pa rin ang umiiral na sentensya. Pero nung pumayag ang bansang Indonesia doon sa paglipat sa atin, ang ibig sabihin lamang nun ay effectively na commute na yan. Kasi magiging life sentence kasi
hindi naman natin ipapatupad yung aspeto ng death penalty dahil wala tayong penalty ganoon. At naiintindihan din ng Indonesia yan ng buong-buo. It is part and parcel of the agreement to transfer the sentenced person to us. Ayun, parang hindi rin naman siguro sila papayag na mapauwi si Mary Jane kung hindi nila alam na walang death penalty dito sa Pilipinas. Tama po. Kasi alam nila na ang iiral na ngayon dyan, although respetuhin natin, i-implementa pa rin natin yung penalty dito kasi sentensyado siya eh. Opo. Ang usapan doon, lumabas din sa deklarasyon ng mga opisyales ng Indonesia na isang kondisyon nila ay dapat wag natin questionin, wag nating pag-usapan yung sentensya na yon na binigay ng Indonesian courts. Bagkus sundan natin puwera lamang yung death penalty kasi wala tayo noon. Now, pagdating dito sa atin, yung question kung bibigyan din siya ng executive clemency ng ating presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yan ay isang bagay na ngayon na within the prerogative of the president at depende doon sa usapan ng or yung situation na pinag-uusapan ng Indonesia at Pilipinas. Opo. Yusek Vasquez, sir, sa ngayon po ba, would you know o mayroon na ba kayong idea kung ano na po ba yung mga kondisyon na inilalatag ng Indonesian government para dito sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso? Ang unang klaro na sinasabi nila ay dapat huwag nating questionin yung desisyon ng kanilang korte. In other words, irespeto natin yung desisyon na yon. Puwera lamang yung death penalty. Ang ibig sabihin lamang niyan ay hindi na natin, walang issue ng jurisdiction, kung paano ba nagkaroon ng desisyon laban sa kanya, etc. Kasi nabigyan naman siya ng pagkakataon ayon sa mga rules and procedures sa batas ng Indonesia. So, napagtanto at nakita ng husgado ng Indonesia na nagkasala ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso, pinatawan siya, nagkaroon siya ng day in court doon, ayon sa proseso nila as an independent state, at nagkaroon siya, napatawan siya ng sentensya. Ngayon, ibang aspeto na itong execution, yung implementasyon ng sentensya. At nung pumayag siya niilipat sa atin, parang binibigay na niya sa atin yung poder kung ano ang gagawin natin. Huwag mo lang questionin na siya ay sentensyado. Tama naman. Kumbaga mayroon pa ring sentensya yan. So pag inuwi nyo yan, silbihan pa rin niya yung kanyang nagawang pagkakasala dito sa laban sa batas namin dito sa Indonesia. Ngayon, pagdating dyan sa Pilipinas, nasa inyo na, nasa gobyerno o presidente na ninyo kung mabibigyan ba siya ng presidential clemency o executive clemency later Tama on. po. Tama po. Kailangan lamang na tignan natin kung paano lalatag ang lahat ng kondisyon yan. Kasi sa ngayon, hindi pa naman kasi nakasaad yung lahat ng kondisyon na in fairness, no? Ito lang nag-ongoing yung negosasyon between DFA at ang Indonesian government. Tumutulong din lang kami kung nanghihingi ng guidance or suporta ang DFA sa amin. So yung DOJ is assisting actively with the DFA in order to effect this. And we are very hopeful that before Christmas, baka ma-implementa natin ito. Ayan, and that would be good news to the family ni Mary Jane Veloso kung matutuloy nga na bago magpasko ay maiuwi siya dito. And to the Philippines. Kasi Yes. gaya ng kanina, yung konteksto kanina, pwede bang magawa yan sa ibang mga kababayan natin? Pwede. Depende sa usapan doon sa bansa kung saan sila nakakulong at kung saan sila sentensyado. Depende yan. As of now, sa pagkaalam ko, may dalawang bansa na meron tayong treaty may tratado on the transfer of sentenced persons. Una, yung Spain at saka pangalawa yung UK. Ito lang. May ongoing negotiations doon sa with us, no, kasi ang DOJ ang nakikipagdiskusyon yan tungkol sa treaty na yan kasama ang DFA. May mga
ongoing negotiations on that matter. Ang isang example ng paglipat ng sentensyado ng isang citizen dito ay yung kaso ng Laranaga. Maalala mo siguro yun? Laranaga, opo. Doon sa Chong Sisters sa Cebu. Yes sir, opo. Nalipat yung isang akusado doon at nandun na siya sa Spain na nagsiserve ng sentence dahil hiningi ng Spain na doon niya iserve yung sentensya niya doon. And yung sa UK po ba, ilang mga Filipino po ang may kaso tayo doon na nahaharap din sila sa death row? Right now, we don't have the data on that Tuesday, pero kung meron mang ganyang sitwasyon, siguro malamang titignan ng DFA yan kung kinakailangan nating hingan ng pag-implementa yung agreement na yan. Kasi parehas naman kung may mga British nationals naman dito, UK nationals na nakakulong, pwede nilang hingin sa atin. Yes, opo, tama po yan. Pagdating, ibalik ko kay Mary Jane, Yusek Vasquez, sir. Pag naiuwi na siya dito, ang concern ng family yung kanyang security. So paano po natin titiyakin na pagdating dito at ikulong siya kung saan mang facility dito ay hindi siya magagalusan man lang. Sabi nga kasi worried sila na baka daw yung nasa likod ng sindikato umano ang magbigay ng pahamak dito kay Mary Jane pag naiuwi rito. Tama din yung concern na yan, pero yan ay isang obligasyon din na handang gampanan ng ating gobyerno through the Department of Justice at saka yung Bureau of Corrections. Kung darating ang panahon na yan Tuesday, inaatasan namin si Director General Greg Katapang ng Bucor to make sure na she would be protected, that she would be in safe hands kung isa-serve na niya ang sentensya dito. Let me just say na wala naman tayong balita ng mga nangyaring masasama, nasaktan, namatay o anuman, sa mga lahat ng mga persons deprived of liberty na hawak ngayon ng ating Bureau of Corrections. Sa kadahilanang lahat ng mga safety measures ay ginagawa naman ng ating Bucor ngayon para masiguradong walang masamang mangyari sa ating mga detenido o yung mga persons deprived of liberty. Pero Yusek Vasquez, kailangan din siguro maging balanse rito ang Bucor kasi baka naman later on maakusahan naman sila na nagbibigay ng special treatment, di ba? Yes, she would be incarcerated definitely. Pero hindi yung may mga, di ba, ang sabi nila kasi dadalhin mo ba sa women's correctional kasi nandun yung babae na diktado, di ba, na illegal recruiter. Let me state na yung illegal recruiter na to, convicted na siya ng illegal recruitment. May pending case ngayon na qualified human trafficking at saka yung estafa na pending. Kung darating sa panahon na makabalik dito si Mary Jane, mas mapadali din ang pag-prosecute noon kasi nandito na si Mary Jane. Like before, paharos napaka-imposible dahil nandun sa Indonesia yung primary witness, who is the victim, itong si Mary Jane nga. So, yung pag-uwi niya rito, kumbaga, mabubunutan ng tinik yung ating prosecution kasi hindi na ganun kahirap na kuhanan ng statement. Direkta na mismo, may presensya si Mary Jane sa korte kung ipatatawag siya ng korte in person. Tumpak yan. Kung gamitin ko, hindi tama. Tumpak yan. Tamang-tama yung sinabi mo. Alright. Isang paksa pa, Yusek Vasquez, nandyan na rin lang naman kayo. Gusto kong makuha ang inyong pag-iisip dito sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Itong Biyernes hanggang kahapon ay medyo nagkakaroon ng konting pagkaligalig dito sa ating sitwasyon sa bansa dahil po dito sa mga ilang nakababahalang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon, partikular kay Pangulong Marcos, kay First Lady Liza, kay House Speaker Martin Romualdez. Ano po ba ang nakikita niyong posibleng implikasyon nitong mga binitiwang pahayag ni VP Duterte bilang isa siya sa mataas na leader ng ating bansa?
Alam mo, apologies na lang, no, Tuesday. But all we can say on that matter is that there is an active live investigation by the NBI and the CIDG on the matter. And the DOJ is ready and willing to hear whatever complaint that may be filed by the law enforcement agency against anyone, and to give anyone who may be charged out of that unfortunate incident that is ongoing actually, to give them their day in court, and later on their own pieces of evidence, magpresenta na ng yung complaint, magkaroon kami ng case build-up ayon sa ating mga proseso ngayon sa DOJ, at didinggin yan, mabigyan ng pagkakataon ng bawat partido para ilatag ang kanilang kanya-kanyang ebidensya at depensa sa bagay na yan. So, for now, Yusek Vasquez, hayaan na muna natin yung mga authority na imbestigahan itong nangyayari nga ito. Tama po, kasi sa ngayon, konti lang pa lang ang alam natin kung sino ba yung nagsasalita, kung sino yung involved, para isang kaso na lang lahat ng mga involved na nandyan. Kasi madaling magsabi, may nagsalita nga daw, pero mas maigi, hayaan natin yung law enforcement agency na tapusin ang masusi nilang investigasyon at pag-uusig sa bagay na to, para malaman natin kung ano ang lahat ng facts and circumstances. And then, pag nagsampa sila, handa naman ang National Prosecution Service ng Department of Justice para dinggin ang bagay na yan. Alright. With that, Yusek Vasquez, sir, salamat po sa mahalagang oras po ninyo, at sa susunod po ulit, sir, huwag kayo madadala. Ano? Thank you very much sa pagkakataon, Tuesday. Magandang umaga sa iyong tagapakinig at manonood. Magandang umaga po sa lahat. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin ay mula sa Department of Justice, si Undersecretary Raul Vasquez. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.